Ibinahagi ng ilang sawi sa buhay may asawa ang kanilang naging mapait daw na karanasan. Inihain uli sa Kongreso ang panukalang magkaroon ng diborsyo. Pero patuloy ang tinututulan ng ilang mga grupo. Sabi, magtiis ka, magdusa ka, dahil kagustuhan mo yan. May papakita ko sa inyo. Mapa ito ng mundo. Ito ang mga lugar kung saan pwedeng magpakasal. Ito naman ang mga lugar kung saan merong divorce. Tama. Sa buong mundo, Pilipinas na lamang ang bansa kung saan walang diborsyo. Ikinararangal o ikinayayamot yan. Depende kung sino ang tatanungin. Kami lang naman na nangangailangan ng divorce ang humihingi. Kung ano yung original na plano ng Diyos, ay huwag naman nating sirain. Pero mapapaisip ka nga, sa usapin ng diborsyo, sino ba ang makatwiran? Tayo o ang mundo? Ito si Ann, isang writer, nanay, at masigasig na biker. Co-founder siya ng grupong Bikers United Movement. Minsan ding naging manager si Ann ng ilan sa pinakasikat na musikero sa Pilipinas noon. Kaya nga may picture kami dati nung mas bata pa kami pareho. Kasama ang bandang ito. Baka kilala niyo sila. Pero marami nang nagbago mula nung panahong iyon. Ngayong araw, magbibigay ng seminar si Ann sa ilang kababaihan sa kanilang barangay. Ayan. Salamat po na na buo natin itong grupo. Tungkol ito sa kanyang karanasan bilang biktima ng domestic violence. Nagsimula kasi yung abuse ko ng mga maliliit na salita lang. Tatawagin lang ako ng mga mga bobo or yung medyo verbal kaya pa. Yes, verbal muna. Tapos lumala siya ng lumala until nasampal na ako, until nasipa na ako, tapos nabubugbog na ako, yung ganon. Tapos nailipat din sa mga bata. So yung mga anak ko rin, naranasan to, all 5 of them. Ano yung mga pinaka malalang naranasan mo noong panahon na yun? Meron na isang time na nasa kalsada kami, tapos nagde-drive ako ng sasakyan, naharang niya ako, pinababa niya ako sa sasakyan, tapos nabugbog ako sa kalsada. Mga midnight yon or past midnight. Tapos isang time naman, dumating siya, I think lasing, hindi ko na maalala. Tapos right doon sa living room namin, nakaupo ako sa floor, nahaltak ako sa buhok ko, naladkad ako all the way to the room. Tapos linak yung pintuan, pero meron kaming terrace that leads to yung kwarto rin ng mga bata. So, yun naalala ko yun na sobrang painful sa akin yun na nakita ko yung daughter ko na nandun sa terrace, tapos umiiyak siya, tapos sinasabi niya, "Papa, stop." Nagtiis si Ann sa mahabang panahon. Kahit naging bangungot na para sa kanya ang buhay mag-asawa. Maraming may alam tungkol sa abuse ko, pero tumatahimik ako sa mga malalapit na tao sa buhay ko. Hindi ko nakukwento sa magulang ko, hindi ko nakukwento sa mga kaibigan ko, kahit parati ko sila nakakausap kasi tinatago. Nahihiya ako Society parating sasabihin sa atin na hindi dapat, tiisin mo, babae ka. Plus, mahal ko yung asawa ko. Hindi yun nawala sa akin. Until kahit nung humiwalay na ako sa kanya physically, iniisip ko pa rin na baka sakaling maayos ko pa to. Until natauhan na ako na mukhang hindi na talaga. Na-realize ko na may mali somehow na hindi patas to, hindi patas sa amin, hindi rin okay sa mga bata. Sobra na silang apektado. So nagdesisyon na ako na umalis na ako sa marriage. Ang abuso, walang pinipiling edad. Ngayon, naging panata na ni Ann ang tumulong sa ibang nakararanas ng domestic abuse. Sabi ko, I think
it's about time na maging advocate na ako, magsalita na ako para wala kasi ako nakikitang nagsasalita about domestic violence. Nobody comes out kasi nakakahiya. Nobody comes out kasi, pamilya, yung mga ganyan. In fact, I get that a lot. I get messages from my family, from my, my relatives to say na I should better stop talking about it. Pero sabi ko, I keep on telling them na, alam mo, ito na yung mission ko sa buhay. Society. Alam ni Ann kung gaano kahalaga ang pagbabahagi ng kanyang kwento. I stayed in my marriage for 18 years. Kung meron lang na nakapagkwento sa akin, the way nagkukwento ko sa mga kababaihan, kalalakihan at mga kabataan, siguro hindi umabot ng 18 years. Naglakas loob magsalita ang isang nanay sa seminar. Isang taon ng byuda, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isip ang mga sugat ng nakaraan. Lahat yung mga sinabi niya na lahat yun naranasan ko, baka mas higit pa. Higit 40 years, araw-araw. Pag nakainom siya, mumurahin ako. Pag bibintangan ka na may boyfriend ka, ma-late ka lang ng konti sa pagdating, may boyfriend ka na. Ayan. Siya itong may mga anak sa labas. Siguro takot lang siya sa mga ginawa niya. Ngayon lang daw niya inamin ito. Pero sa kabila po nun, hindi po kayo naghiwalay? Hindi kami naghiwalay. Minsan umaalis ako, pumupunta ako sa tatay ko. Sinusundo naman ako. Nangangako na ganito, na hindi na maulit. Pero nauulit pa rin. Sa pag-aaral na ginawa noong 2017, tinatayang isa sa 4 na babae sa Pilipinas ang nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanilang kinakasama. Lalo pa raw lumala ang problema sa panahon ng pandemya, sa panahong kailangang manatili sa bahay ang marami. Bagamat marami pang kailangan gawin upang protektahan ang mga babae at ang mga batang biktima ng domestic violence, may mga batas nang umiiral tungkol dito. Pero ano nang mangyayari sa mismong pagsasama ng mag-asawa? Ano yung status ng marriage? We're still legally married. Okay. But then, nag-file ako ng annulment ko sa church. Tapos kasi nung umalis ako, nung nakipaghiwalay ako sa kanya, kailangan physically talagang hiwalay. Kasi wala akong ginawa kundi makipagbalik. Nagbabalikan kami parati, kaya 18 years yun eh. So, pumunta ako ng States, nagpa-divorce ako doon. But then, hindi naman yun, dito. Hindi valid dito. Kailangan nating balikan ang mga batas na umiiral sa Pilipinas hinggil sa pagsasama ng mag-asawa. Ang isang kasal ay maaaring mapawalang bisa sa pamamagitan ng Declaration of Nullity at Annulment. Medyo magkaiba ang legal na definisyon ng dalawang ito, pero pareho ang epekto. Ang pagkalusaw ng kasal. Kabilang sa mga dahilan para madeklarang null and void ang kasal ay kung minor de edad ang isa o parehong panig sa araw ng kasal. Bigamous o polygamous ang pagsasama. Incestuous relationships. At yung tinatawag na psychological incapacity. Pwede namang humingi ng annulment kung mapapatunayang pre-existing o nariyan na ang alinman sa mga sumusunod na kondisyon sa araw ng kasal. Insanity o matinding sakit sa pag-iisip, panloloko para magpakasal, pamimilit na magpakasal, impotence, o sexually transmitted disease. Meron ding tinatawag na legal separation. Sa ilalim nito, pwede nang manirahan ng magkahiwalay ang mag-asawa at maaari ding paghatian ang kanilang ari-arian. Yun nga lang, nananatili silang kasal. Iba pa ang tinatawag na church annulment na hinihiling naman sa simbahan.
Sinubukan daw ni Ann mag-file ng annulment sa korte, pero masyadong mahirap at mahal pa ang proseso. Ang daming mga requirements na hindi ko ma-comply. Tapos nasa ibang lugar ako nakatira. Pag lumipat ako, kailangan ko ulit mag-refile. So iba na namang proseso. Tapos may nakausap naman ako na lawyer, sinisingil akong 250,000. Nagpapaaral pa ako ng 3 pang anak. So sabi ko, dito ko na lang ilagay sa pag-aaral nila. Pangkaraniwan na ang mga kwento ng mga naghain ng annulment na inaabot ng taon at nasa ilang daang piso rin ang halaga. Dahil dyan, ilan lamang sa mga naghihiwalay na mag-asawa ang pinipiling dumaan sa prosesong ito. But I think what is really sad is... Ayon sa law expert na si Attorney Soledad de Riquito Mawis, hindi madali ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal dahil tungkulin din ng Estado na pangalagaan ng pamilya bilang pundasyon ng lipunan. Dahil nga ang proteksyon ay afforded sa pamilya at para nga mabigyan ng kaganapan yung sinasabing marriage is an inviolable social institution, pag file mo sa korte niyan, syempre, ikaw ang kailangan mag-prove, okay, na may ground para nga tapusin na tong marriage na to, declare it null and void or have it annulled or legally separate kayo. Ang problema, kinikilala lamang ng annulment ang mga dahilang nariyan na sa mismong araw ng kasal. At hindi ang mga problemang maaaring lumitaw sa gitna ng pagsasama. As far as void and voidable marriages are concerned, you have to go back on day 1 and prove the grounds existed at the time you exchange I-do's. Dito na iiba ang diborsyo. Kinikilala nito na naganap ang isang kasal pero maaaring hindi na dapat magpatuloy pa. Sa buong mundo, bukod sa city-state ng Vatican kung saan naroon ang Santo Papa, Pilipinas na lamang ang walang divorce law. Pero may maliit na pagbubukod o exception. May diborsyo kasi ang mga kapatid nating Muslim, sang-ayon sa Sharia law. Dapat na rin ba itong matamasa ng ibang Pilipino? Habang kausap namin si Attorney Mawis, isang babae ang dumating sa kanyang opisina para magpakonsulta. Good afternoon po, attorney. Gustong itago ni Grace ang kanyang pagkakakilanlan. Narito siya upang sumangguni. Abusado at babaero daw kasi ang kanyang asawa. Ano ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Actually, marami pong reason. Isa po doon, yung napagbuhatan na po ako ng kamay. And then, yung pong, may nahuhuli na po kasi ako sa kanya na mga text messages na sa babae. Doon sa pagbubuhat niya ng kamay sa'yo, sa paghihiwalay ninyo at saka sa kanyang marital infidelity, no? Ano ang naging impact nito sa'yo? Siyempre, medyo naging emotional ako, attorney, kasi bakit ba tayo nag-aasawa, di ba? We want to spend our life with someone na alam natin na makakasama nating tumanda, yung ganyan, through thick and thin, ganyan. Pero na-realize ko kasi na people can be deceiving. Na message. Ayon sa abogado, pwedeng maghain si Grace ng petition for nullity of marriage sa basihan ng psychological incapacity. Ang magandang balita, kamakailan, naglabas daw ng desisyon ng Korte Suprema na medyo nagpapaluwag sa mga rekisito para patunayan ito. Dati kasi ang requirement ay kailangan merong psychological disorder. Ngayon, ni-reformulate ng Supreme Court yung definition noon. Instead of calling it a psychological disorder or a disease, tinatanggal ng Supreme Court yung stigma na disease, but rather, you have to show a pattern of behavior, which is a psychological structure. So, yung psychological incapacity, pwede mong patunayan dyan, showing a pattern of behavior or flaws in his personality para mapawalang bisa yung marriage ninyo. Matapos magpakonsulta, itinuloy namin ni Grace ang usapan
sa labas ng opisina. Ibig sabihin, sinubukan mo talaga siyang ayusin on your end? Sinubukan ko talaga, sir, kasi biruin mo, 10 years din. Hindi rin kasi biro-biro yun. So, lahat na ginawa ko para maging mabuting asawa, partner. So, dumating talaga ako sa point na hindi ko na ano pa ba yung kailangan kong gawin para lang masatisfy ko yung asawa ko. Desidido na raw siyang makipaghiwalay ng tuluyan sa asawa, pero natitigilan pa rin siya dahil sa hirap ng prosesong kailangang pagdaanan. Hindi naman sa nagrereklamo ako kasi may reason naman kung bakit kailangan mabusisi yung mga dokumento or mabusisi yung proseso. Kaso lang, baka meron lang ibang paraan. Makailang ulit na ring sinubukang ipasa ang divorce bill sa Kongreso at Senado. Pumasa ito sa third and final reading noong 2018 pero hindi pa nakakalusot sa Senado. Wala, kami ay umaasa na ito ay maging batas na yun na 18th Congress. Si Congressman Edsel Lagman ang isa sa principal sponsors ng panukalang batas. Muli niyang inihain ang absolute divorce bill sa kasalukuyang Kongreso pero nasa committee level pa lamang ito. Tila maraming kakampi si Congressman Lagman. Batay sa survey, higit 50% ng mga Pinoy ay pabor sa divorce. Majority ng mga Pilipinos ay talagang payag dito sa absolute divorce. At sinasabi ko na nga, ito ay hindi bagong konsepto. Hindi tama na gaya-gaya tayo sa mga dayuhan. Ito ay mayroon tayong konsepto ng absolute divorce kahit noon pa. Ayon sa mga eksperto, may divorce na sa iba't ibang grupo ng mga katutubo sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol. May limitadong diborsyo na rin sa panahon ng mga Amerikano at mas pinalawak pang batas sa panahon ng mga Hapones. Sa panukala ni Congressman Lagman, pwedeng maging batayan ng absolute divorce ang alinman sa mga batayan para sa legal separation, gaya ng pisikal na pang-aabuso at sexual infidelity o pangangaliwa. Pwede ring basihan ang kasalukuyang grounds for annulment gaya ng psychological incapacity, pero hindi na kailangang patunayang nariyan na ang problema bago pa man ang kasal. Ito ay pwede mangyari pagkatapos ng marriage. Sa pag-aaral sa buong mundo, karamihan mga causes for absolute divorce ay supervening nangyayari during the marriage. Yun ang pagkaiba ng annulment at ng absolute divorce. Dagdag pa sa mga batayan ng absolute divorce, ang gender reassignment surgery. Iba pang forma ng pang-aabuso gaya ng psychological at financial abuse. At yung tinatawag na irreconcilable differences. Palagay ko napapanahon na ang Pilipinas sumama na doon sa buong mundo on the universality of absolute divorce. Sapagkat hindi pwedeng sabihin natin na yung almost 100% ng mga bansa sa buong mundo ay nagkamali. Nakahanap din ng alyado si Congressman Lagman sa Gabriela Women's Party na matagal na ring isinusulong ang pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas. Kahit naman daw wala pang diborsyo, marami ng mag-asawa ang naghihiwalay. Yun nga lang, hindi sila ganap na makapagsimula muli. Kasi marami kaming mga nakakausap. Yun nga yung binabanggit ko, no? Yung mga lumalapit sa amin, 30 years na silang hiwalay, victim ng violence, no? May mga sarili-sarili na silang partner, pero dala pa rin nila yung apelido ng ex nila. So, ibig sabihin, paano ka makakapagsimula ng bagong simula kung bit mo pa rin yung yung tawag to, yung bangungot na dala ng mga nakaraang relasyon mo. Paano makakatulong ang divorce sa ganong klaseng mga senaryo? So, ang sinasabi natin kasi, 'di ba, ang divorce, isa talaga siyang option. Kung merong mga batas na maifa-file, no, at pwedeng gamitin ng mga kababaihan para umalis sa isang relasyon na nakakawasak, sa isang relasyon na wala namang pagmamahal at puro pananakit, malaking tulong ito para kang nagbigay ng salbabida sa babaeng nalulunod.
Ang isa sa mga pangunahing tumututol sa pagsulong ng divorce sa Pilipinas, ang simbahang Katoliko. Pinapangalagaan yung mga mag-asawa at saka yung mga pamilya. Labag daw kasi ito sa mga aral ng Biblia. So kung ano yung original na plano ng Diyos, ay huwag naman nating sirain. Tumututo ng simbahan dahil ang diborsyo hindi naman pro-family. When you actually dissolve the marriage and make the couples separate, how can it be a pro-family? Pinaghihiwalay niya. Yung ilan sa mga sinasite na mga possible grounds for divorce doon sa panukala is physical abuse, emotional abuse, possible criminal activity, drug dependency, and so on. Ano po ang pwedeng remedyo ng mga nasa isang pagsasama or sa isang marriage na gusto nang kumawala sa ganong klaseng arrangement? Well, unang-una ay bigyan natin ng solusyon yung talagang problema. Kung problema, for example, ay drug addiction at nauuwi yan sa panggugulpe, yun ang muna ang tingnan natin na dapat nabigyan ng solusyon. Meron na nga tayong mga garantiya na pamamaraan para makapaghiwalay yung mag-asawa eh. Tapos, dadagdagan mo pa. Parang tayo bilang lipunan, kayo bilang gobyerno, yung mga mababatas sinutukoy ko, wala naman ba kayong pakialaman lang para at least buuin natin yung pamilya? Kayo po ba din, meron ba kayong pananaw, personal na pananaw tungkol sa pagsasabatas ng diborsyo? Okay. First, I will have to state that I believe in God the Father Almighty. Okay, kasi baka isipin ng lahat, just because you believe in God, necessarily hindi pwede mag-divorce, no? Kasi kailangan ko lang yan i-stress dahil based on what I see, okay, and what I have seen, and siguro nakikita ko rin sa mga nahiwakan kong kaso, may mga kasal-kasal talagang hindi made in heaven eh. Hindi ko rin masisi ang mga tao, ba't kailangan lang gusto magkaroon ng tapusin na lang. Example, kung ang asawa mo binubugbog ka araw-araw, hindi naman siguro yun ebidensya ng pagmamahal at respeto, di ba? So kung ayaw na ng kababaihan na, ayaw na niya dun sa asawa niya, edi tapusin na lang natin ng maayos at magkanya-kanya na. Instead of you are forced to stay in a loveless marriage, in the limited time you have on earth, ang lungkot-lungkot mo naman na tao, di ba? Gusto ko nga ipaliwanag na ito ay hindi para sa lahat. Sa karamihan ng mga pagsasama na mag-asawa sa Pilipinas ay talagang loving and peaceful at walang problema. Ito ay overwhelming majority. Itong absolute divorce ay para sa exceptional cases na talagang wala ng pag-asa yung pagkasama at matagal ng patay yung matrimonyo. Father, regardless kung ano po ang pananaw ng ng mga tao dito sa divorce, hindi ba at the end of the day, it's better to have a choice? Kung ayaw mong magpa-divorce, edi huwag ka magpa-divorce. Kung gusto mong magpa-divorce dahil for one reason or the other, tingin mo hindi na mag-working marriage, then you have that option. So hindi naman nawawala yung agency ng isang tao to choose what they want to choose. Tama, magkaroon kayo ng choices. Pero pwede bang tanggalin na natin sa choices yung divorce? Para naman tayo nagka-thread dun sa path na sinabi ng Panginoon na what God has joined together, let no man separate. Sa huli, pinakamahalagang pakinggan ng boses ng mga taong may aktwal na karanasan sa isang di malusog na pagsasama. Para kay Ann, isa sa pinakamagandang desisyon na kanyang ginawa ang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Yung mga anak ko na yung nagmamakaawa sa akin na maghiwalay na kami. Kasi hindi na talaga mabuti. Naapektuhan na ako, naapektuhan yung mga anak ko, apektado rin yung ex-husband ko. So better na tong kanya-kanyang buhay na kami. He's doing better ako, okay na rin ako, yung mga anak ko, winner na rin. Hiling niya, lawakan ng iba ang kanilang isip tungkol sa issue.
Hindi naman natin sinasabing makipag-divorce sila eh, 'di ba? Kami lang naman na nangangailangan ng divorce ang humihingi. In fact, ako, I love it when people get married. I support it. Kung kaya pang ayusin, sasabihin ko mag-counseling kayo, kumausap kayo ng elder, kumausap kayo ng pare. Hindi ko alam kung sino yung rene-respeto ninyo. Kung talagang hindi na kaya, then last option na natin tong divorce. Like me, last option ko na to. I tried. 18 years naman yung pinanindigan ko tong marriage na to. But talagang it didn't work and it was really bad. Tingin ni Ann, paraan din ng diborsyo upang kilalanin na nagkakamali ang mga tao sa isang relasyon. At minsan, ang pinakamainam gawin ay tapusin na lamang ito ng maayos. Pag sinabi mong annulled, ibig sabihin walang nangyaring marriage. Ano ba yung totoong nangyari? Ang totoo, kinasal kami, nagkaanak kami, nagkabuhay kami ng 18 years together, pero hindi na pwede. Kaysa sasabihin mong, annulled to, wala palang nangyaring kasal. Di ba? Parang medyo may lie dun sa likod na yun. Oo, parang hindi siya totoo. No? Parang hindi siya totoo eh. So magpakatotoo tayo, yun lang naman eh, in everything. Kahit patila karamihan sa mga Pilipino bukas na ang isip sa divorce, hindi pa rin garantisado na magiging batas ito. Dati na ring sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya pabor sa diborsyo. At malakas pa rin ang impluwensya ng simbahang Katoliko sa usaping ito. Magkaiba man ang pananaw sa divorce, nagkakasundo naman ang marami pagdating sa kahalagahan ng malalim na pagninilay-nilay para sa mga gustong magpakasal. Hindi dapat nagpapadalos-dalos sa pagdidesisyon. Kinakailangan talaga na lahat ng aspeto ng buhay, siguraduhin nila na nasa ayos. So kung pwede, ayusin muna yung financial aspect of it. And then of course, pangalawa dito, ano mo yung emotional aspect din ng tao. Pati na yung psychological, mental aspects. It's very important for couples no, na ikakasal na to get counseling first. Yung practical na counseling for maybe a couple na dumaan na rin sa maraming challenges sa buhay. And if and when in doubt, kahit na 10 years na kayo in a romantic relationship at naisiwalat nyo na yung mga invitations for your wedding, if you feel that it's not right, then don't go on with it. Hindi batas ang magtatakda kung magmamahalan o maghihiwalay ang mag-asawa. May divorce man o wala, ang masasayang pagsasama ay mananatiling masaya at ang nakalalasong relasyon ay mananatiling nakalalason. Ang tanong ngayon, kung hindi para sa iyo ang diborsyo, bakit ito ipagkakait sa iba? Lahat naman tayo may karapatang maging masaya at malaya. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.